Hello mga ka-drafting! Welcome muli dito sa SmartWorks Skills Tutorials. Sa video natin ngayon, gagawa tayo ng AutoCAD Exercise number 4. At ang AutoCAD Exercise number 4 ay may pamagat na lines and arcs. Okay? So, bali gagawa tayo ng drawing sa AutoCAD. Of course, gamit pa rin yung draw commands at modify commands. At gagawa tayo ng lines and arcs. Okay? So, yan. Ganito. Ganito yung gagawin natin, itong apat na ito. So, kumbaga, itong dalawang to, ito yung lines. At saka itong dalawang ito naman, yung ating arcs. Of course, kailangan rin natin gumawa ng title block para pag na-print na natin ito, meron tayong magandang presentation sa ating drawing kasi meron siyang title block. Okay, so simulan na natin. So, i-copy ko muna itong unang lines natin na object. Ito sa bandang gilid. Ayan. Okay. Ayan. So, unang gagawin natin, kailangan muna nating i-analyze ang object kung paano natin siya gagawin sa AutoCAD. So kung makikita nyo, meron siyang square na may dimension na 6,000 by 6,000. Tapos meron siyang nakapaloob na parang apat din na square na may dimension na 3,000. Okay? At saka meron siyang naka-offset dito na line na paganyan na may 375 na measurement. Okay? So, unang gagawin natin is command rectangle. Tapos dimension natin is 6,000. Okay. D. Enter 6,000. Yan. Yan. So, susunod na gagawin natin, itong 3,000. So, kumbaga, parang hahatiin lang natin ito sa apat. Okay. So, L, enter. Midpoint. Yan. Midpoint. Ayan. Tapos, meron siyang offset na 375 na paikot sa isang compartment dito. Okay, so, ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng rectangle. Yan. Tapos, ganyan. Tapos, i-offset natin ito ng 375. Offset. 375, enter. Yan. Tapos, offset uli. Yan. Tapos, offset uli. Yan. Escape. Okay? Meron na tayong offset na 375 na paikot. So, ipa-follow lang natin yung drawing. So, lalagyan natin ng line. Yan. Line. 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 Okay? So, bali, itong design na ito, ika-copy lang natin dito, dito, at saka dito. Okay? So, yan. Highlight natin. So, CO, enter. Copy natin. Ito yung base point natin. So, ilagay natin dito. Yan. Tapos dito. Yan. Tapos dito ulit. Yan. So, meron na tayong apat na magkakaparehong design. Same sa ating reference. So, ang kulang na lang is itong gitna. So, kung susukatin natin, 3,000 din siya. Kumbaga, itong design na ito, ika-copy lang natin ito sa gitna. Okay? So, highlight natin. Okay. Bago natin na-highlight itong design, kailangan muna nating mahanap ang gitna ng design na ito. So, lalagyan muna natin ito ng temporary lines. Diyan.
Yan. So, kumbaga, ito yung ah, gagamitin natin para makuha natin yung center sa design na ito. Okay? So, highlight ulit natin. Po CO, center. So, yan. Kita nyo, may midpoint na siya. Kung wala itong line na ito, mahihirapan tayong i-locate yung center ng design na ito. So, click nyo lang, tapos lagay mo dito sa gitna. Ayan. Okay? Tapos, erase mo lang yan, yung line. Okay? So, sa pagkakataong ito, kailangan muna nating i-trim yung mga lines para makita natin ang design na ito. Okay? So, TR, double enter. So, yan. Trim lang. Yan. Trim. Alam niyo naman yung procedure sa pag-trim, so madali na lang to. Yan. Tapos ito, pwede nyo nang i-delete to. Delete. Delete or erase. Anong gusto nyo? Kahit ano, pwede. Okay? Tapos ito, delete nyo lang. Yan. Okay? So, lagyan natin ng measurement. So, 6,000. Bill ay okay, 3,000. Tapos 375. Tapos dito 6,000. Okay? Ibig sabihin, tama yung pagkakagawa natin sa ating object. Okay. So, tapos na natin yung unang object sa line. Okay. So, ang susunod naman is itong second object natin sa line. Copy muna natin. Ayan. Okay. So, ganun pa rin. Kailangan muna nating i-analyze ang ating object kung paano natin ito gawin sa AutoCAD. So, kung makikita nyo, pareho lang na meron siyang square na may dimension na 6,000 by 6,000. Tapos ito, meron ding 3,000. Ayan. Tapos 375 na naka-offset. Okay, tapos ito may diagonal na naka-point sa mga midpoint ng ating square. Okay? So, unang gagawin natin, gagawa muna tayo ng rectangle na may dimension na 6,000. Rectangle, D, 6,000. Enter 6,000. Yan. Okay. Tapos, ito, gagawin natin to. Itong nakadiagonal. So, L, enter. Yan, midpoint lang. Yan. 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 Okay. Tapos, itong line na to. So, ipa-follow lang na talaga natin yung ating reference. Yan. Yan. Okay? Tapos, gagawin muna natin itong design na ito. Tapos, ikakopy natin siya sa 4 na compartment. Yan. Okay? So, gagamit tayo dito ng polyline. PL, enter. Tapos, click nyo dyan. Click nyo dyan. Center. Dyan. Tapos C, enter. Okay? Kung i-click natin, nakagawa tayo ng rectangle. Okay? So, offset natin ng 375. So, offset 375. Enter. Yan. So, yan. Okay? Tapos, gawin natin tong line na ito. Well, enter. Yan. 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 Yan.
Okay? So, meron na tayong design na ganyan. So, ang gagawin natin, ikakopy lang natin ito dito, dito, at saka dito. So, highlight, tapos CO, enter. Yung base point natin, itong corner na ito. Left click, tapos click natin dito, click natin dyan, tapos click naman natin dyan. Okay? So, meron na tayong gitnang design ng ating reference. So, ang susunod na gagawin natin is i-offset lang natin itong rectangle na to ng pa 375 ng isa, dalawa, tatlo, 3 times. Offset, enter, 375, enter. So, yan. Isa pa at isa pa. Okay, tapos trim lang natin. Yan. Tapos dyan. Okay, so TR, enter. Click boundary, enter. Yan. So, TR uli. Click boundary, enter. Yan. TR uli. Click boundary, enter. TR. Click boundary, enter. Okay. So, lalagyan na muna natin ito ng dimensions. Okay, 6,000. 6,000. 3,000. 375. Yan. Tapos dito, DEL. Yan, 375. Okay. So, nagawa na natin yung pangalawang object sa line na category. Okay? Yan. Okay, so susunod naman, gagawin natin yung arcs, itong dalawang to. Okay? So, uunahin muna natin itong design na ito, itong object na to. So, copy lang natin. CO, enter. Yan. Okay? So, ganun pa rin. Kailangan muna nating i-analyze ang object or ang design kung paano natin ito gagawin sa AutoCAD. Okay? So, same with the other object, meron itong rectangle or square na may dimension na 6,000 by 6,000. Tapos meron siyang bilog or circle dito na may diameter na 1,000. At saka ito, 1,000 yung distance nila sa isa't isa. Okay? So, gawin muna natin yung rectangle. Tapos, dimension na 6,000 by 6,000. Yan. Okay, so lagyan mo natin ito ng dimension para sure tayo na 6,000 yung ating nagawang rectangle or square. Yan. Yan. Okay, so susunod na gagawin natin is itong circle na ito na may diameter na 1,000. Okay, so C, enter, D, was 1,000. Tapos, ilipat natin siya dito sa midpoint ng rectangle nito. Okay? So, M, enter. Lipat natin dyan. Okay? Meron na tayong ito. So, ang susunod na gagawin natin is itong circle na ito. Kumbaga, kung makikita natin ang dimension, so 1,000 plus 1,000 is equals 2,000. So, ang kaniyang diameter is 2,000. Tapos, i-move lang natin yung kanyang endpoint dito. Pareho yung sa unang circle natin. Okay, so, gawa tayo ng circle C, D, 2,000. Enter. So, move lang natin, M, enter. Yan. Meron na tayong ito, circle na ito.
Ang susunod naman na gagawin natin is yung circle na ito na may 3,000 na diameter, tapos ito na may 4,000 diameter, tsaka ito na may 5,000 diameter. 1, 2, 3, 4, 5. At yung panghuli is circle na may 6,000 na diameter. Okay? So, susunod mo natin yung 3,000. So, C, enter. D, 3,000, enter. Tapos, highlight. M, enter. Endpoint natin dito. Lipat natin dyan. Yan. Tapos, gawin naman natin yung 4,000 na diameter. 4,000, enter. Tapos, lipat naman natin uli. Move natin dito. Okay. Tapos, circle uli na may 5,000 na diameter. D, 5,000, enter. Tapos, M. Lipat natin dyan. Yan. Tapos, C, D na may 6,000 diameter. Yan. Tapos, move uli natin dito. Yan. Okay. So, ang gagawin naman natin is, kung makikita nyo dito sa ating reference, meron siyang ditong circle na ganun pa rin yung measurement, 1,000 diameter, ito 2,000 diameter, 3,000, 4,000, 5,000, and 6,000. So, ang gagawin natin, i-rotate lang natin itong buong design na ito or i-mirror para makagawa naman tayo ng mga circle dito. Okay, so unang gagawin natin, highlight natin itong mga circle na ito. Tapos, copy natin, CO, enter. Ayan. Pagkatapos, mirror natin. Okay, so highlight, MI, enter. Yan. Tapos enter, then click Y. So, yun. So, na-mirror na natin yung unang design. So, i-move lang natin ito dito. So, highlight again. Tapos M, enter. Ito. Tapos, click natin dito sa midpoint ng rectangle. Click. Ayan. So, kung lalagyan natin ng dimension, so 1,000 dito, 1,000, tuloy-tuloy na yan. Okay? One thousand, 1,000, 1,000, tapos 1,000. Okay, so nagawa na natin itong design na ito. So, susunod naman is itong huling design natin sa arc. So, copy natin, CO, lagyan natin dito. Yan. Yan. Okay, so ganun pa rin, kailangan muna nating analyze ang ating object or ang ating design kung paano natin ito gagawin sa AutoCAD. Okay, so kung makikita niyo, meron tayong square na may sukat na 6,000 by 6,000. Tapos meron tayong parang half circle dito na may diameter na 1,000. Tapos yung distance niya papunta sa ikalawang circle is 500. Tapos tuloy-tuloy na, 500, 500, 500. Okay? So, unang gagawin natin, gagawa tayo ng rectangle, REC, enter. D na may sukat na 6,000. 6,000, enter, 6,000. Ayan. Move natin. Ayan. Lagyan muna natin ito ng measurement. Ayan. Para malaman natin kung tama ang ating nagawang rectangle.
Okay? So, ang susunod na gagawin natin is itong half circle na ito na may diameter na 1,000 na nakalagay sa midpoint ng ating square. So, C, enter. Hanapin nyo lang yung midpoint, yung triangle. Yan. Tapos, click. Tapos, D, 1,000. Yan. So, trim lang natin ito. Yan. Tapos, meron siyang distance sa susunod na circle na 500. So, ang gagawin natin, offset lang natin ito ng 500. So, O, enter. 500, enter. Yan. Tuloy-tuloy lang. Yan. Tapos, yan. So, kung makikita nyo, parang minirror lang niya. So, i-mirror lang natin ito. Pag ganun. Tapos, mag-copy tayo ng pag ganyan isa. Tapos, mirror naman. Paitaas. Tapos, ayun na. Okay, so highlight the design. MI, enter. Click the center. Tapos, i-drag nyo lang pababa. Tapos, click. Tapos, enter. Okay? So, copy natin itong design na ito. Okay, ito. So, CO. Yan. Tapos, highlight yung dalawa. Rotate. Yan. Tapos, copy. M, enter. Tapos, click yung itong corner na ito. Tapos, lagay nyo lang dito. Yan. So, meron na tayong magkaparehong, nagawa na natin yung ating design, yung panghuling design natin. So, parehong-pareho na sila. So, kung lalagyan natin ang dimension, so 1,000, tapos 500, 500, 500, tapos 500, tapos 500. Medyo malaki yung dimensions, match prop lang natin dito. Ayan. Okay. Delete natin yung reference. Ayan. Meron na tayong mga objects or mga design gamit ang draw commands at saka modify commands. Nagagawa tayo ng mga design ng lines at saka arcs. So, ilalagay lang natin itong apat na ito sa title block. Tapos, ayun na. Tapos na tayo. CO. Ayan. So, kung meron kayong title block, so all you need to do is to change lang yung dito, yung ating title. So, lines and arcs. Tapos, plate number 2. Tapos, yung date. So, palitan na natin ng January 4, 2024. Tapos, copy na natin. Okay. So, kung makikita nyo, ang ating title block parang naging mas may thickness na siya. Ang ginawa ko dito is, kinonvert ko yung line into polyline. Tapos, sa control 1, yung global width, nilagyan ko ng 80 para maging ganito. Okay? Yan. Okay?
So, meron na tayong lines and arcs na nakalagay sa isang title block. Okay. So, I hope meron kayong natutunan sa video natin ngayon. At sana patuloy nyo pa rin subaybayan ang ating mga drafting videos dito lang sa SmartWorks Skills Tutorials. Hanggang sa muli at maraming salamat.